Lakas ng kulog. Sana hindi mawala ng kuryente. Ha? Ha? No internet? Hmm? No cellphone or signal? Hala, naging unang tao na ako. No TV or electric fan? Sa mga bata pa nga kami, hindi na namin iniintindi kung ano man yung mangyayari mamaya. Kahit malakas yung ulan at saka yung kulog, tuloy pa rin kami ng pinsan ko sa paglalaro sa cellphone. Ate, sa kanan! Sa kanan mo sabi, ate! Shotgunin mo na! Teka lang, hindi ko naiintindihan yung map. Saan ba dito yung babarilin? Bakit puro talon lang yung ginagawa ko? Ay, maawa ka. Talo na naman tayo, ate. Ay, 2% na lang pala yung battery ko. Ako nga din, madilim na yung cellphone ko. Malapit na malobat. Hoy, kayong dalawa, hindi ba kayo nakakaramdam? Malapit na mag-brown out. I-charge na yung cellphone nyo tsaka yung flashlight. Tama na yung cellphone. Dali! Ay, pagkasabi nga ni mama nun, ay dali-dali ako nag-charge ng mga cellphone at flashlight. Tapos, hinihiling ko na sana kahit maka 10% man. Grabe talaga no? Kung kailan 2% na lang yung battery ng cellphone mo, tsaka naman mawawala ng kuryente. Yung kumaripas ka pa naman ng takbo, kakahanap sa charger mo. Tapos nagpasalamat ka pa na, ay, sana makapag-charge ako kahit 10% man lang. Tapos biglang, gumuho na yung mundo kasi wala ng kuryente. Ay, nakakaiyak na lang talaga na ewan. Promise. At dahil nga lobat na kami at hindi kami nakapag-charge ng cellphone bago mawala ng kuryente, ay pinili na lang namin mahupo sa sahig na may maliit na kandila. Kahit sa totoo lang, mas gusto ko talaga mag-cellphone at humiga sa sopa na may nakatapat na malakas na electric fan. Di rin naman kami makatulog sa sobrang lakas ng ulan at saka ng kulog. Kaya dahil sa ito na lang ang choice namin magkwentuhan sa upuan, ay titiisin ko na lang mukha ng pinsan ko. Si Lolo okay lang, cute naman siya hanggang sa bumalik lang yung kuryente. Lolo, totoo po ba yung sabi nila? Nung panahon nyo daw po, wala pang kuryente. Oo. Pero masaya nun. Kandila lang ang gamit namin sa gabi. Tapos, naglalaro kami sa labas, sa ilalim ng buwan. Di po ba kayo natatakot nun? Paano po kayo nagcha-charge ng iPad nyo? Wala pang iPad nun. Kahit cellphone, wala pa. Nung sinabi ni Lolo yun, bigla ako nakaramdam ng awa sa kanya. Grabe, ang tatag niyo po pala, Lolo. Paano niyo po nalalaman kung buhay pa po yung kapitbahay niyo? Kung wala pa po kayong internet? Paano po kayo nahagap ni Lola yung chismis? Kung wala naman pong Facebook at saka social media noong araw. Pinoblema mo yung lola mo? Si Lola mo, Built-in na yung social media dun sa katawan nun. Mas malakas pa ang signal nun na humagap ng chismis kaysa sa internet natin. Pag kinumpara mo yan sa Facebook at sa mga Instagram, panalo lola mo. meron pa nga pala akong naalala. Yung tito ko, habang kumakanta tas todo bigay, ay biglang nawala ng kuryente. Kung sakaling iwanan ka niya, nandito ko, wow, 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 nandito ako, iwanan ka niya. Napapansin nyo rin ba yun? Na sa loob mismo ng mga bahay natin ay parang hindi na tayo magkakakilala. Basta may kuryente at saka wifi. Bawat isa sa atin ay may sarili ng mundo. Nakatingin sa screen. May ibang kausap sa malayo o di kaya may kachat na nasa malayo din. Pero yung katabi mo, hindi mo man lang makamusta. Kaya minsan, ituring natin na blessing din kapag ka nawawala ng kuryente.
na kahit 0% na yung cellphone mo at wala ng internet, biglang magbabago yung ihip ng hangin. Diba? Marirealize mo na kasama mo pala si mama at papa mo na pwede pala kayo magbanding na magkakasama, hindi yung nakatingin lang kayo lahat sa cellphone. Ate, pagbilan nga po ng kandila. Ay, sorry, wala na. Ubus na eh. Pinakayaw na nung mama na yun, no? Hala, nakakahiya naman. Ba't ko binili lahat ng kandila? Grabe, hiyang-hiya siya sa ginawa niya. Oh. Pakiramdam niya, gumawa siya ng krimen. O sige ate, katul na lang. Ang lamok kasi kapag walang electric pan. Pasensya na. Ubus na rin eh. Inubos naman nung alin na yun, no? Akin lahat ng katul, wala kayong katul. Ako lang ang walang lamok, kayo lalamukin. Buti pa pala yung isa, medyo nahiya pa. Ito, proud na proud pa sa ginawa niya. Ubuhin sana siya sa dami ng katul niya. Uy, wag kang ganyan. Masama yan. Dapat kasi may policy kayo dito. Kapag ka may bibili, isa-isa lang ang bili. Para yung ibang bibili, may bibilin pa. Ay, dapat magsarado na lang kayo eh. Dapat kasi yung mga umuubos hindi na pinagbibilan eh. Ubuhin sana kayo. O sige, battery na nga lang ng flashlight. Huwag mong sabihing ubos na rin. Magaling ka pala manghuhula. Ubus na nga. Ha? Anong sabi mo? Pati ba naman battery? Sino na namang mama o ali ang umubos ng battery? Napakalupit naman ng tindahan nyo. Lahat na lang ng tinda, wala. Mas mabuti pang bumili kila Aling Nena. Lahat meron sila. Sino ba yung umubos ng battery? Na mapagsabihan ko. Ginagalit ako eh. Sure ka ba? Gusto mong malaman? Baka umatras yung puwet mo. Paluin ko pa siya sa puwet eh. Nang matuto siya na hindi dapat bumibili ng paubos. Okay, patawagin ko lang ha. Wait lang. Ma, tawag po kayo dito oh. Papaluin daw po puwet nyo. Mama mo? Aba, ikaw na bata ka. Anak ka pa naman ni Maring Loring. Itong tindahan namin mas mabenta kaysa kila Aling Nena. Kaya dito laging ubos. Doon langgam lang ang umuubos ng paninda niya. At anong sabi mo? Napapaluin mo ko sa puwet? Gusto mong isumbong kita kay Maring Loring nang mapalo ka sa puwet, ha? Uwi! Mas masarap pa rin bumili ng tinda kila Aling Nena kaysa sa inyo!